Ika-107 kabanata. Pagpupuri sa kabutihan ng Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon, dahil siya'y mabuti. Ang pag-ibig niya'y magpakailanman. Sabihin ninyo ito, kayo na iniligtas niya sa kamay ng mga kaaway. Dahil tinipon niya kayo mula sa silangan, kanluran, timog at hilaga. May mga taong naglakbay sa ilang, hindi nila makita ang daan papuntang lungsod na maaari nilang tirhan. Sila'y nagutom at nauhaw at halos mamatay na. Sa kanilang kahirapan, tumawag sila sa Panginoon at iniligtas niya sila sa kagipitan. At pinatnubayan niya sila papunta sa lungsod na matitirhan. Kaya dapat silang magpasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya at kahanga-hangang gawa sa mga tao. Dahil pinaiinom niya ang mga nauuhaw at pinakakain ang mga nagugutom. May mga taong ibinilanggo at kinadenahan na nakaupo sa napakadilim na piitan. Nabilanggo sila dahil nagrebelde sila sa mga sinabi ng kataas-taasang Diyos at hindi sumunod sa kaniyang mga payo. Kaya pinahirapan niya sila sa kanilang mabigat na trabaho. Nabuwal sila ngunit walang sinumang sumaklolo. Sa kanilang kagipitan, sila'y tumawag sa Panginoon at sila'y kanyang iniligtas. Pinutol niya ang kanilang mga kadena at sila'y kinuha niya sa napakadilim na piitan. Kaya dapat silang magpasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya at kahanga-hangang gawa sa mga tao. Dahil giniba niya ang mga pintuang tanso at binali ang mga rehas na bakal. May mga naging hangal dahil sa kanilang likong pamumuhay. At sila'y naghirap dahil sa kanilang kasalanan. Nawalan sila ng gana sa kahit anong pagkain at malapit ng mamatay. Sa kanilang kagipitan, tumawag sila sa Panginoon at iniligtas niya sila. Sa kanyang salita, sila'y nagsigaling at iniligtas niya sila sa kamatayan. Kaya dapat silang magpasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya at kahanga-hangang gawa sa mga tao. Dapat silang mag-alay ng handog ng pasasalamat sa Kanya at ihayag ang Kanyang mga ginawa ng may masayang pag-aawitan. May mga taong sumakay sa mga barko at nagbiyahe sa karagatan dahil ito ang kanilang hanap buhay. Nakita nila ang kahanga-hangang mga gawa ng Panginoon sa karagatan. Sa utos ng Panginoon, ang hangin ay lumakas at lumaki ang mga alon. Kaya pumapaitaas ang kanilang barko ng napakataas at pumapailalim. At sila'y nangatakot sa nagbabantang kapahamakan. Sila'y susuray-suray na parang mga lasing at hindi na alam kung ano ang gagawin. Sa kanilang kagipitan, tumawag sila sa Panginoon at sila'y iniligtas niya mula sa kapahamakan. Pinatigil niya ang malakas na hangin at kumalma ang dagat. At nang kumalma ang dagat, sila'y nagalak at pinatnubayan sila ng Diyos hanggang sa makarating sila sa nais nilang daungan. Kaya dapat silang magpasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya at kahanga-hangang gawa sa mga tao. Dapat nilang parangalan ng Diyos sa kanilang pagtitipon at purihin siya sa pagtitipon ng mga namamahala sa kanila. Nagagawa ng Panginoon ang ilog na maging ilang at ang mga bukal na maging tuyong lupa. Nagagawa rin ng Panginoon na walang maani sa matabang lupa dahil sa kasamaan ng mga naninirahan doon. Nagagawa rin niya ang ilang na maging tubigan at sa mga tuyong lupain ay magkaroon ng mga bukal. Pinapatiran niya roon ang mga taong nagugutom at nagtatayo sila ng lungsod na kanilang tatahanan. Nagsasabog sila ng binhi sa bukirin at nagtatanim ng ubas, kaya sagana sila pagdating ng anihan. Sila'y pinagpapala ng Diyos at pinararami ang kanilang angkan, kahit ang kanilang mga alagang hayop ay nadadagdagan. Ngunit dahil sa pang-aapi, kahirapan at pagkabagabag, sila'y nabawasan at napahiya. Isinumpa ng Diyos ang mga umaapi sa kanila, at sila'y ililigaw at gagala sa ilang na walang daan. Ngunit tinulungan niya ang mga dukha sa kanilang kahirapan, at pinarami ang kanilang sambahayan na parang kawan. Nakita ito ng mga matuwid at sila'y nagalak, ngunit tumahimik ang masasama. Ang mga bagay na ito'y dapat ingatan sa puso ng mga taong marunong at dapat din nilang isipin ang dakilang pag-ibig ng Panginoon.